Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagbubulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. We are now in the 31st Sunday in Ordinary Time. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Sa palagay ko po lahat tayo nagmamahal. Subalit sa ating pagmamahal, buong-buo ba nating ibinibigay ang ating sarili? Mga kapatid, sa linggo pong ito, nakatuon ng ating pagdidilay sa pagmamahal ng buo patungo sa ating kabanalan. When we love wholly, yung buo, then we can also become holy. Narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon ang paglapit ng isang skriba na nais makuhanan ng komento ang ating Panginoon patungkol po sa kung ano ang pinakadakila sa lahat ng napakaraming utos na kailangan nilang alalahanin o kaya naman maunawaan. Among the 613 laws described as the Lord as a rabbi, which is the greatest of them. And Jesus responded to describe, quoting from Deuteronomy, he said that the first of all the commandments is to love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second is to love your neighbor as yourself. Kung titingnan po natin ang sagot ng Panginoon, ang pagmamahal ay dapat buong buo. At ano nga ba itong bilin ng Panginoon, ang utos ng Panginoon patungkol sa pagmamahal? Paano ba natin mauunawaan ang pagmamahal na siyang magdadala sa ating kabanalan? Una po, to love is to know. Nagmamahal tayo ng bagay o tao na kilala natin. Hindi natin kayang mahalin ang isang bagay o tao kapag hindi natin kakilala. Kaya po, ang unang estado ng pagbasok natin sa pagmamahalan ay ang makilala. And so, the first commandment to love God is to know God. To love our neighbor is to know our neighbor. Knowing is a relationship. And so, we come to know a person, we come to know God because we have a relationship with God and with this person. Kaya napakahalaga po na mag-uumpisa ang pagmamahal sa pagkilala. At paano natin makikilala ang Diyos? Kapag tayo ay nakikinig sa Kanyang salita at ating inuunawa, inaaral ang utos ng Diyos, ang turo ng Diyos at ang turo ng simbahan. At sa pagkilala natin sa Diyos, sa Kanyang salita, sa Kanyang turo, ay natututunan nating mahalin ang Diyos. Kaya po, kung nais nating pumasok sa isang commitment, dapat nauunawaan natin ito at alam natin o kakilala natin kung kanino tayo nagbibigay ng commitment. Ang mga Hudyo po, meron silang nilalagay na phylacteries sa kanilang noo, at doon po sa phylacteries na yon nakalagay yung Shema, Adonai.
Yung to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Nandito sa noo para ipaalala na kailangan nila itong laging isaulo, at ibig sabihin nun, ang pagmamahal nila sa Diyos ay nag-uumpisa yan sa pagkilala nila sa Diyos. And so, to love is to know. Pangalawa po, to love is not only knowing, but to love is or must be expressed in words. Hindi lang sa isip, kundi dapat itong sinasabi o binibigkas. At paano natin ibibigkasin o ipapahayag ang pagmamahal natin sa Diyos, sa ating kapwa? Mahalaga po na ang pagmamahal natin sa Diyos ay ipinapahayag natin sa ating pagsamba, sa ating panalangin. Ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay ating ipinapahayag sa pamamagitan ng pagsasabi ng magaganda o yung affirmations. Alam niyo, nakakalungkot, marami sa atin ngayon ang hindi maramdaman ang pagmamahal ng mga taong nasa paligid natin kasi puro negatibo ang ating binabanggit, ang ating ibinabato, ang ating sinasabi sa ating kapwa-tao. Minsan po, hindi maramdaman din ng anak ang pagmamahal ng magulang kasi ang bukang bibig na lang ng magulang ay yung pagkakamaling nagawa ng anak. Maganda rin po na ating ngayong ipahayag yung pagmamahal natin sa ating pananalita at umpisahan natin ito na magbanggit tayo o magsabi tayo ng affirmations ng magaganda sa ating kapwa-tao. At kapag po sinabi nating affirmations o magaganda, hindi itong ibig sabihin noong pambubulatis o panloloko o yung hindi pagsasabi ng totoo. Yung pag-express natin, yung ating pagpapahayag ng pagmamahal natin sa kapwa natin ayon sa pananalita, ay dapat kung ano lamang ang maganda, totoo, at mabuti sa ating kapwa. Kapag po yan ang bukang bibig natin, may papahayag natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa-tao. And so, to love is to know the subject and object of love. At the same time, our love must be expressed in words. We must express our affirmation, which is good, true, and beautiful. Yun lamang yung ating ibibigay sa ating kapwa-tao. Ang huli po, to love is doing. Ibig sabihin nun, pag nagmamahal tayo, ito ay gawa. Anong pagkakaiba ng pag-ibig sa pagmamahal? Pag-ibig ay more on feelings. Yung desire mo para sa iba. Pero ang desire ay nagbabago. Ang feelings ay pwedeng maglaho o kaya naman pwedeng matwist. Subalit yung ginamit ni Jesus na love sa ating ebanghelyo ngayon ay agape, meaning ito yung pagmamahal. It is a sacrificial love. Ibig sabihin nun, yung pagmamahal ay hindi lamang anong nararamdaman, bagkus yung gagawin kung ano ang mabuti o makakabuti sa ating minamahal. And so to love God, to love our neighbor as ourselves is
to desire and do what is good to other people, to our beloved. Kaya po, kapag mahal natin, ibig sabihin nun, tayo ay gagawa lamang kung ano ang mabuti. At ito yung pagmamahal ng mga magulang. Magsasakripisyo, gagawin ng lahat para mapabuti ang kalagayan, ang kinabukasan ng kanilang mga anak. At ito ang nais ng Diyos, na sa ating pagpapakabanal ay gagawin natin, magsasakripisyo tayo para sa ibang tao. Nagagayahin natin yung pagmamahal ng ating Panginoon na bigay buhos, ibinigay niya ang lahat-lahat sa krus bilang tanda ng malalim na pagmamahal niya para sa atin. Wala naman po nasasayang na pagmamahal. Kapag nagmamahal tayo, ay kahit ito ay tayo masaktan, kahit na tayo ay hindi masuklian, ang nagmamahal tayo, ang ibig sabihin lang yan, nagpakatotoo tayo. At kapag hindi man ito suklian, hindi man ito ma-appreciate, hindi ito nasasayang sapagkat nagpakatotoo lang tayo. Kung nagmamahal tayo, magsasakripisyo tayo. Kung nagmamahal tayo, handa tayong masaktan. When we love, we must always be ready to get hurt. At kung tayo tunay na nagmamahal, masakit, mahirap, masasaktan tayo. Ayon nga kay Mother Teresa of Calcutta, love till it hurts. We only know that we are loving truly when we are hurting, when it is painful, when it is hurting to love other people. Sana po, sa kabila ng hirap sa ating pagmamahal, sa ating pagbibigay buhos ng pagmamahal, alalahanin natin na kung tayo nagmamahal, tayo ay nagpapakabanal. It is when we love truly, when we love even if it hurts, that we can become holy people. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.